Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. So kanina nga ay napag-usapan natin na dumating na ang ating Gilas Pilipinas sa ating bansa kasama ang gintong medalya na nakuha nila mula sa 2023 Hangzhou Asian Games. Ang unang gintong medalya sa men's basketball in more than 6 decades. Bago nga mag-umpisa ang tournament na ito ay ilang linggo na lamang ay wala pa rin nga tayong head coach. Ilan sa mga pinagpipilian o gusto ng mga fans sa pumalit kay Coach Chat Reyes ay sila Coach Tim Cone, Coach Nedad, Cap Jimmy Alapag at former Gilas coach Tab Baldwin ng Ateneo Blue Eagles. Ganun pa man dahil nagmamadali na nga tayo at wala ng oras para sa mahabang negosasyon, ang 25-time PBA champion Coach Tim Cone na nga ang kinuha nila Boss Al Francis Chua at mukhang tama naman ang kanilang naging desisyon dahil nauwi na nga natin ang gintong medalya at masaya nga dito si Coach Tab Baldwin. It was all about toughness nga daw, itapon na nga daw ang stat sheet. Toughness umano ang pinakita ng ating national team. Ang galing nga daw ng pinakita ni Coach Tim Cone. Ganun din ang depensa ng kanyang former player sa Ateneo na si Chris Newsome kay RHJ at hindi mo nga daw ito makikita sa stats. Pinuri na din ang depensang pinakita ni Ange Kwame kontra sa former player niya sa Jordan. Masaya lang nga daw siya overall para sa Gilas at para sa bansa. Napakaganda umano ng depensa na pinakita natin at ang coaching ni Coach Tim Cone at masaya nga daw siya para dito. So ayun nga po mga kaibigan, masaya si Coach Tab Baldwin sa performance ng Gilas Pilipinas. Sa ngayon ay focus nga muna siya sa Ateneo Blue Eagles. Hindi natin alam kung in the future ba ay mag-coach pa din siya sa ating national team. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Golden State Warriors. Ang team na ito ay willing nga talaga na maglaro ng small ball lineup. Kinuha nila si Chris Paul bilang kapalit ni Jordan Poole at dahil dito ay ilalagay na nga nila si Stephen Curry sa shooting guard position at small forward position naman si Klay Thompson. At kapag tinignan ko nga ang lineup na ito, mas lalo ko lang naiisip na sobrang nagkamali talaga ang Warriors sa pagkuha kay James Wiseman. Ang rason nga kung bakit nila hindi kinuha si LaMelo Ball ay dahil hindi nila kailangan ng guard. Bagkus big man ang kailangan ng team nila. Well, noong playoffs nga ay nakita natin kung paano sila na out-rebound ng Lakers at kinalabaw sa pinta. Maliwanag nga na big man ang kailangan nila. Ngunit trinade nga nila si Jordan Poole para sa mas maliit pa na Chris Paul. So dito nga ay pinapakita nila na willing naman pala sila na maglaro ng 3-guard lineup. Imagine kung kinuha nga nila si LaMelo Ball, 6'7" point guard ito na pwede pang pangunahan ang future ng koponan na ito kasama sila Moses Moody at Jonathan Kuminga. Instead, kinuha nga nila si James Wiseman na trinade lang din nila para kay Gary Payton II na dati nang nasa Warriors noon. In fact, sa G-League team pa nga ng Warriors. So pwede nga sana ma-retain ng Warriors ang kanilang Big 3 kasama si Wiggins at Looney at may young core ka pa ni LaMelo Ball, Jordan Poole, Moses Moody at Jonathan Kuminga. O pwede mo nga i-trade si Jordan Poole para sa isang big man. Ganun pa man ay nasa nakaraan na yon at susubukan ng Warriors na manalo na ngayon. Win now mode na nga sila at handa silang mag-trade ng kanilang mga young assets upang magkampiyon. Wala nga silang pakialam sa ngayon kahit tumatanda na ang mga players sila. Ang sa kanila ay gusto nila ng players na makakatulong na ngayon at hindi sila willing na maghintay na mag-develop pa ang mga young players. Kayo ba mga kaibigan, dahil sa ginagawang very small lineup ng Warriors ngayon, sa palagay nyo ba ay nagkamali sila sa pagpili kay James Wiseman?